Okay mga kaidol, panoorin natin ito. Mga mainit na isiniwalat ni Maharlika. Huwag na natin ito patagalin. Saan man tayo sulok ng mundo, ito ay dapat natin mapanood. So, mga kababayan, nakikita nyo na talagang papalayo, no, not really papalayo, paparami ng paparami yung mga sangkot sa pakikipag nakaw sa kaban ng bayan. Which is nakakalungkot. Okay? Hindi lang natin alam kasi nakita ko in the past, di ba, sila Smolaude, si Alice Eduardo, ay iniimbita ng mga nili Satanas sa mga events nila. So, syempre, let's say for example, kung meron talaga silang kinalaman dito, let's say for example, meron silang negosyo o nakinabang dito sa flood control project na ito, haharangin nili Satanas kasi kung friend niya yon, di ba? Friend niya si Small. So, hindi rin natin alam kung ano bang relationship talaga nila. Friends ba sila? Or pinapangalanan lang yung asawa niya? Or talaga bang may business sila with Ed Vic Yap? At nililihis ngayon ang issue kasi when you say Philip Laude, Bangagnario, sabi ni Dens. So, kung inililihis ng Bangag administration, alam naman natin na nililihis talaga ni Marcos Jr., para mawala sa kanila yung tutok, 'di ba? Yung yung limelight. Mawala sa kanila dahil sila talaga yung mastermind dito. So, based doon sa pinanood natin ay hindi pa nagsasalita ang asawa ni Small Laude, although hindi man masyadong diniinan ng bilyonaryo yung balita kung ano talaga kinasasangkutan, kumbaga bitin. Okay? Bitin yung kanilang balita. Ang sinabi nila, may joint account. Dapat kung meron joint account, kasi hindi pwedeng joint account lang between Ed Vic Yap and Philip Laude. Dapat may nakalagay kung ano yung corporation, kung ano yung companies, kung meron silang business dealings talaga, di ba? Kung ano yung business dealings nila, dapat nakalagay doon, hindi lang sila may joint account together. Ano sila, magjowa, magkaibigan, magkapatid, yung mga ganun, di ba? So actually kulang yung balita. Kaya nga napakahalaga na imbestigahan talaga lahat. Okay? Lahat. Well, ayan na naman tayo. Imbestigahan naman natin. Wala naman talaga nangyayari sa investigasyon dyan sa Pilipinas. So, mga kababayan, ito ay, I'm not saying na, hindi tayo pwede magsalita dito or mag-conclude na talagang mga ito ay sangkot. Di ba? O ninakaw. Pero itong yung mga yap na ito, mga kababayan, ay may reputation na sila. Okay? Sa pagnanakaw sa kaban ng bayan. Kumbaga, mga kongresista, wala not reputation eh. Tainted na yung kanilang mga pagkatao. So, hindi malabong mangyari na talagang itong mga yap na ito ay mayroong mga ninakaw sa kaban ng bayan kasi nga naman, Axis Party List, di ba? Sila yung mga Tulfo, si Erwin Tulfo, magnanakaw ng identity. Kung kaya niyang magnakaw ng identity, yung kanilang party list, kaya rin magnakaw ng pera ng bayan. Alright? So, ito yung araw-araw nating laban. Alright? Dahil recently, ngayong araw dyan sa Pilipinas, okay, ay nagpa-interview si Leandro Leviste. Okay? Congressman Leandro Leviste. Nakakagalit, nakakapagod talaga kasi kaya dapat talaga buwagin na yung Congress eh. Dapat talaga kung wala ng Congress, lower Senate and the lower House, wala na talaga kasi halos lahat magnanakaw. Okay? So hindi natin masabi pa, ano ba talaga, may sangkot ba si Philip Laude? Siya ba ay sinasangkot lamang? Ano ba ang naging partnership ng kanilang joint account? Kapangalan lang ba siya or what? We don't know yet. Hanggang walang thorough investigation. Okay? Now, mga kababayan, recently yung interview ni Leandro Leviste na umiyak, very emotional yung batang ito kasi bata, 20 plus lang yata yan, ano? Yung mga isiniwalat niya, itong
sa dami ng isiniwalat niya na mayroon doon mga initials or na inilabas niya na ang OP, which is Office of the President, ES, Executive Secretary, and SAP or SAP, 'di ba? Andiyan si Lagdameo, 'di ba? Although hindi niya pinangalan si Lagdameo, pero sinasabi niya sa kanyang pag-expose ng Cabral files ay mayroong 8 billion mga kababayan na allocations na i-release ng pera pero walang proyekto, hindi natin makita. Na-release ang pera, na-release ang pondo, hindi alam kung sino yung contractor, sino ang proponent, basta may 8 billion lang. May audio tayo? Yeah, may audio po. Okay, mga siguro nagsasabi yan mga trolls katulad nung mamaya pag-usapan natin. Yung in-expose ni Congressman Leandro. Feeling ko siya na ang susunod na gugurgurin. Maybe gugurgurin siya, suspend siya like Miao Barzaga, or pwede siyang gurgurin na literal. Kasi maiyak-iyak siya maiyak-iyak yung bata. Actually, talagang bagito pa siya, kaya siguro very emotional siya. Kasi mga kababayan doon sa interview niya with Ted Filon, sinasabi niya na nag-aalala si Loren Legada, yung kanyang nanay, na sinasabi na wag na lang, parang ina-advisean siya na may mga bagay, ito yung konteksto, hindi verbatim, pero ito yung context na may mga bagay, may mga issue na hindi ka dapat magsalita o hindi mo ka dapat ilabas. So parang manahimik ka na lang, 'di ba? Parang manahimik ka na lang, which is saludo ako dito sa batang ito. Dahil yun daw ang sabi ni Loren Legarda. Alangan naman natin si Loren Legarda is matagal na. So nakakatuwa dahil yung anak ay naninindigan, sabi niya, kung ano yung tama, yun ay yun kaya siya lumalabas. Alright? Ngayon, mga kababayan, doon lang ako parang teka muna. Okay? Sabi sa interview, sinasabihan ni Loren Legarda, yung kanyang anak, na may mga issue na may mga issue na minsan, or dapat hindi ka na magsalita. At meron daw kumakausap sa nanay niya para patigilin siya para magsalita. According to Leandro, hindi niya na inaalam, hindi dumidiretso sa kanya kasi baka mamaya sasabihin pa niya kung sino yung mga kumausap ng mga kongresista at senador. So ang pagkakaintindi ko, si Loren Legarda, maraming alam. Yes, maraming alam na, ang tawag dito, marami siyang alam na hindi niya sinasabi sa taong bayan. Kasi nga, meron din siyang insertion. Okay? Meron din siyang insertion. Inilabas din yun doon sa Cabral list na yon. So ngayon, mga kababayan, ito yung malungkot na katotohanan talaga sa bayan natin. Kaya dapat talaga totally, sabi nga natin, kung posible, ay abolish na silang lahat. And grateful tayo na mayroong isang bata na sinuway niya yung kanyang ina na pinili niyang ilagay sa peligro yung buhay niya. Okay? Ilagay sa peligro yung buhay niya at sasabihin niya kung ano yung nakalagay dun sa listaan, sa Cabral list na yan, na nakuha niya. Di ba? Kung napanood nyo yung paliwanag niya kay Filon. So, mga kababayan, siniwalat din na prior Christmas Day ay nag-release ng around 2 million, hindi man sa lahat, 2 million each as bonus or allowance sa bawat kongresista. Hindi lahat, but majority. Then, nag-release ng another bonus, okay, ngayong budget, yung pagtalakay nila, pag-sealed nila ng budget. So, isipin mo yon. Isipin nyo to, mga kababayan. 2 million, let's say sa 2 million, mayroong 300 kongresista, kasama na yung 321, kasama na yung mga party list. Okay, tignan natin na. Okay, so 321, including party list, sa 2 million, well, let's talk about 2 million pa lang. Bonus cash to Cash. Magkano yan? Around 630 plus
million. Almost a billion. We're just talking sa bonus pa lang today. Okay, today. Hindi natin alam kung 1 milyon, 2 milyon, 3 milyon. Hindi natin alam. But according to Leviste, around 2 million. Okay? Ngayon, bago magpasko, binigyan sila uli ng bonus. Samantalang kayo, ang sabi sa inyo ng Bangag Administration, makontento kayo, pagkasyahin nyo, huwag na kayong choosy, yung 500 pesos pang Noche Buena. Katulad ni Gloria Diaz, na, asawa ng yumaong adictus na pinangalanan ni Amy Marcos, si Bong Daza. Ano ang sabi sa inyo? Yes, doable. Okay, kayang-kaya ang 500 pesos na Noche Buena. Okay? Bumili lang daw kayo ng pineapple juice at lagyan nyo ng napagkaraming yelo. Di ba pang-iinsulto sa inyo? Di ba? Narinig nyo yon? Bumili lang daw kayo ng corned beef or ganito-ganyan, kasya na daw yun. Basta bumili kayo ng pineapple juice, tambakan nyo ng isang sakong yelo, may pineapple juice na kayo. Para samantala, itong asawa ng adictus na namatay, based on that statement ni Manga, at also yan ang inexpose din ni Agent Morales na kajaming ni Marcos Jr. sa pagsisinghot. Here's Gloria Diaz na sinasabing Miss Universe nung unang panahon na hindi pinapagana yung utak. Pero tignan mo, nag-show off siya na ang kinakain ni Gloria Diaz ay hindi naman carne norte na, sinilagyan ng pagkadami-daming sibuyas o pinaglagyan ng maraming sabaw, kundi ang kinakain niya crab, alimango. Nasabi nga ng mga nagko-comment doon, around 500 pesos maybe per piece o maybe 1,000 per piece yung kinakain niyang alimango. So ganito ka ipokrito at ipokrita ang mga putang ina dyan sa Pilipinas. Ito, okay, ang anak nito, tandaan nyo yung si Daza, ha? Isabel Daza, I'm not sure, can you comment? Ang alam ko, binibigyan ng role ni Lisa Tanasian. Binibigyan niya ng ng allowance. May role yan. Yung anak ni Bong Daza. Now, mga kababayan, balik tayo. Sa 2 million pesos. Okay? Aside from that, yung pinapaliwanag na yung sa MOOE, yung maintenance and other operating expenses, 'di ba, na ang ang pag-liquidate niyan by certification. Okay, tinataasan pa yan. Okay, sino nagtataas diyan? Andiyan ngayon si Faustino D dahil siya ang pumalit, 'di ba? Okay, siya ang pumalit. Now, andyan si kay Tambaloslos, andyan si Micaela Swansing, okay, na nag-start ng pag-hearing tungkol sa smuggling na sangkot si Michael Ma at ang kapatid ni Lisa Tanas. 'Di ba? Yan din ang pumigil o nag-stop dito sa pag-iimbestiga ng smuggling in 2023. Yan ang isa sa mga expose natin. So again, Faustino D, Mica Swansing, yan sila ngayon anong tawag dito, yung aso ng mga bangag. So sa kanila nanggagaling yung mga 2 million na yan, maybe 3 million, 4 million. Imagine niyo kung binigyan ng tigto 2 million, sabi na lang natin, kasi hindi lahat binigyan dahil si Congressman Pulong ay hindi siya sang-ayon dito sa sa bagong pagpasa nila ng budget. Dahil sabi nga niya, dapat papanagutin muna ang mga jutang ginimes na nagnakaw sa kaban ng bayan bago sana ipasa itong mga budget na ito. But going back, okay? Let's say for example, 500 million cold cash to before Christmas. Then ngayon, during the budget hearing, yung kanilang final ceiling, mga kababayan, another 500 million, that's 100, that's 1 billion in cash. Ganon na lang sila kagarapal, ganon sila kakapal ang mukha, okay, na pagnakawan kayo. Samantala, may nahuli, may nabasa ako, tatay, nagnakaw ng maliit, ano bang ninakaw nun, para magbigay ng regalo sa kanyang anak, maliit lang,
petty nakaw lang, kulong. Kulong kagad. Pero itong mga ito, andyan pa rin hanggang ngayon. Si Bangag patuloy pa rin nag-optics. Tapos ngayon, ang kanilang tatargetin na ngayon, itong si Leandro Leviste, na isa ring matapang na bata, na very emotional, pero sinasabi niya yung katotohanan na yung Cabral files na yan ay may copy ang ombudsman, may copy ang aalam ng DPWH dahil nirelease sa kanya yan. Pero ngayon, patuloy na pinagsisinungalingan nitong mga bangag ng mga, ng bangag administration. Never naman aamin ang bangag. Uulitin ko, lahat ng in-expose ko ay dinideflect nila. Kaya malinaw pa sa sikat ng araw na hindi nagpakamatay itong si Cabral. It's either buhay pa o ito ay talagang pinatay siya. Para hindi na nga siya makapagsalita. Kasi tignan nyo malakas ang loob ni Clarissa Taratara. Malakas ang loob ng bangag administration na sabihin na hindi naman yan authenticated Okay? Yung hawak ni Leandro Leviste. Hindi naman siya authenticated. So wala na makakapag-witness. Dahil pinatay na nila, okay? Pinatay na nila si Cabral or si Cabral ay pinatakas. Doon lang sa dalawang yon. It's either pinatay or pinatakas nila dahil tinakot nila na kung hindi, ganito, ganyan, ganon. Di ba? Kasi nga, lahat ng lumalabas sa lekaletsehang medico-legal nila ay hindi nagtutugma sa actual na pinangyarihan at katawan ni Cabral at hindi nga nila pinakita ang mukha, hindi nga pinakita ng family. Mayroon bang balita? By the way, meron bang balita na may wake yung family? Parang wala ko nakita na katulad kay Akop, di ba? Nandun yung mga demonyong kapwa niya kongresista na nag-alay ng bulaklak. Di ba? Meron kabaong. Yung kay Cabral, wala Maybe hindi ko lang nakita. Pero yung kay Cabral, wala. Hindi pinakita yung mukha kung siya ba talaga ang namatay na yon. Okay? Wala Wala na tayong nakita sa family nila. Yun lang yung first day na napansin natin na ang sabi, ayaw nila ipa-autopsy, right? Then wala nang follow-up. Hey, media, bakit wala kayong follow-up? Bakit di natin nakita yung kabaong ni Cabral? Nasaan siya binurol? Binurol ba siya? Nasaan ba yung katawan niya? Pinag-aaralan pa rin ba siya? So nakita ninyo yung mga red flags na pwede talagang buhay pa siya. Okay? Yeah, wala daw, sabi ni Den Scorpion. Di ba, may nakita ba kayo mga balitang ganun? Wala. Ako, naghanap ako kanina bago tayo mag-vlog.